Una sa mga balita ngayong Miyerkules. Tila walang takot ang menor de edad na yan matapos tiradurin ng isang bisikleta. Ang buong detalye abangan maya-maya lamang. Narito na ang ilang pa mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Alert Level 1 mananatili sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao hanggang Hulyo 15. Mga petisyong humihiling na huwag paupuin si BBM bilang ika-17 Pangulo ng Bansa, ibinasura ng Korte Suprema. Di bababa sa 51 preso sa Colombia patay sa sunog na sumiklab sa gitna ng rayo. Mahigit sa 600,000 na tricycle driver makakatanggap ng fuel subsidy. Lance Anthony Tuazon, kailan kaya titigil sa pamboboycott sa FBS Network? At sa ating Frontier Balita Showbiz, BTS member J-Hope ipinasilip ang concept photo sa lead single na More. Magandang gabi po Pilipinas, simulan natin ang balitaan. NCR at mahigit sa 100 na lugar dito sa bansa ay Alert Level 1 pa rin po, simula sa Hulyo 1 hanggang 15. Bukod kasi sa mga probinsya, kasama po sa non-classified ay ang highly urbanized cities, independent component cities at municipalities. Halos 40 na lugar naman ang isa sa ilalim sa Alert Level 2. At yun ay ang Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Sorsogon, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao at Caraga Region. Pero payo naman ng IATF, huwag maging kampante kahit na nag-extend ang Alert Level 1 sa NCR at sa 100 na lugar dito sa Pilipinas, ay nandyan pa rin po ang COVID-19 kaya mag-mask at maghugas ng kamay at mag-social distancing. Tuluyan ang ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon na nagpapabaliktad sa kandidatura ni PBBM para di maupo bilang ika-17 Pangulo ng Bansa. Nasa frontier na ng balita si Salima Refran ng GMA News. Sa botong 13-0, unanimous ang desisyon ng Korte Suprema na kwalipikadong tumakbo at maaaring mahalal sa pwesto si President-elect Bongbong Marcos at ang kanyang Certificate of Candidacy valid at naaayon sa batas. Hindi pinabura ng Supreme Court ang mga petisyon na humihiling na baligtarin ang mga desisyon ng COMELEC na nagbasura sa mga disqualification case laban kay Marcos. Nag-ugat ang kaso sa hindi paghahain ni Marcos ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Sa petisyon, tinukoy ang pagkakakonvict ni Marcos ng Quezon City Regional Trial Court na ayon sa petitioners ay nangangahulugang ito ay perpetually disqualified na humawak ng public office, gaya na nakasaad sa Presidential Decree 1994. Pero sabi ng COMELEC, ang nakakasaklaw sa kaso ni Marcos ay ang 1977 National Internal Revenue Code na nagpapataw lamang ng penalty na multa o pagkakakulong o multa at pagkakakulong. Si Associate Justice Rodil Zalameda ang member in charge na nagsulat ng desisyon na nagdidismiss sa petisyon. 2 mahistrado ang hindi nakibahagi sa deliberasyon. Si Associate Justice Antonio Co. Jr. na dating COMELEC Commissioner at si Associate Justice Henry John Paul Inting na kapatid ni COMELEC Acting Chairman Socorro Inting. Maaari pang iapila ang desisyon. Hinihinga namin ng komento ang mga petitioner na sina Father Christian Buenafe, Fides Lim at iba pang martial law human rights victims. Ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP na partido ni Marcos nagpasalamat sa naging desisyon ng Korte Suprema. Pinagtitibay daw nito ang posisyon ng partido na kwalipikadong tumakbo si Marcos at hindi siya nagsinungaling sa kanyang Certificate of Candidacy. Yan ang unang balita. Salima Refran, buong puso para sa Pilipino. Kakapasok lamang po ang balita na ito. Nagkaroon na po ng 2 bagong official YouTube channels ang LTV Network. Yan ay matapos ma-terminate ang original YouTube channel ng LTV noong Lunes. Sa text message ng CEO ng LTV Network
Asahan ang mga bagong programa sa network. Halos di natakot ang isang menor de edad matapos tiradurin ng isang bisikleta. Nasa frontier na po ng balita si James Agustin ng GMA News. Nakaupo sa gilid ng kalsada na tila may hinihintay ang lalaking ito sa barangay Payatas, Quezon City kahapon. Lumapit siya sa labas ng isang bahay. Nagpalingalinga. Nang makakuha ng tiyempo, biglang binuhat ang nakaparadang bisikleta. Sinakyan nito ng lalaki sabay alis sa lugar. Kwento na may-ari, pinarada lang ng anak niya sa labas ng bahay ang bisikleta dahil kadarating lang nito mula sa paglalaro ng basketball. Ang pagdating ng asawa ko, nagulat na lang, wala na yung bike. Doon na kami nataranta. Kaya pumunta kami ng barangay Payatas B. Pinatingin namin sa CCTV. Yun nga po, ninakaw nga po. Halos 2 buwan pa lang na mabili nila ang bisikleta sa halagang 4,500 pesos. Kaya laking panghihinayang na may-ari ng manakaw ito. Ginagamit po kasi yun ng anak ko pag bibili, iutusan ko. Syempre po, mag-aapat na po yung anak ko. Siya po inuutusan ko, inaasahan ko din po lagi yun. Sa tulong ng kakilala, natukoy nila ang kumuha ng bisikleta at napag-alaman na 17 anyos lang ang lalaki. Nang puntahan, hindi na raw ito naabutan sa bahay at sabi ng magulang ay hindi na raw umuwi doon. Nai-report na sa barangay ang pangyayari. Ibalik mo na lang yung bike. Kasi ginagamit po ng anak ko yun. Pinutusan ko, syempre wala akong maasahan. Balik mo na lang. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, Buong Puso, para sa Pilipino. Patuloy pa rin ang pambuboykot ni Lance Anthony Tuazon sa isang network na pagmamay-ari ni Gabriel Ansaldo na FBS Network. Yan ay kahit lumipat na si Ansaldo sa PGON or Panverse Group of Networks. Sa text message ng CEO ng KKTV Network na si Angelo Flores, posible na ito ay nambabastos kay Ansaldo at sa kanyang network at staff. Dagdag pa niya, mag-ingat na lang siya sa sasabihin niya kay Ansaldo. Sa Tuluwa, Colombia, di bababa sa 51 na preso ang patay matapos sumiklab ang isang sunog sa gitna ng rayon. Ayon sa National Presence Agency ng Colombia, 49 na preso ang namatay sa loob ng bilangguan, habang ang 2 ay pumanaw sa ospital. Nasa 24 na preso ang ginagamot. Nagtipon-tipon ang mga pamilya ng mga preso sa labas ng kulungan para makakuha ng impormasyon. Patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Pinasilip ni BTS member J-Hope ang kanyang concept photos para sa kanyang lead single na More. Suot niya ang all-black clothes with jester hat. Sa picture na yan sa isang hallway, papapansin ang kanyang piercing sa nose bridge niya. May suot naman siyang black and white clown shoes sa isa pang teaser. Nagbigay din ng Eevee vibes si J-Hope na photos na baliktad sa stunning personality niya. Mari-release na ang More sa July 1. And that is our Frontier Balita Showbiz. Ako si Oliver Noah. Balik sa inyo, Sir Anthony. Maraming salamat, Oliver, at yan ang 8 minuto na pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Sa ngalan po ng aking partner na si Kai Joseph, ako si Anthony Luke David. Patuloy po kami maghahatid ng mga makabuluhan at pagkatotohanan ng balita sa loob at labas ng bansa para sa inyo. Ito ang Frontier Balita Pilipinas. Magandang gabi po, Pilipinas!